Isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badua. Sa amin kayo ang masusunod sa mga... Dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. At ito po ang... PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Pinoy Challenger Denver The Excitement Coelho. Mahigpit na pinapaboran ng mga eksperto sa title bout kontra Chinese WBC minimum weight champion Chong Zhaozhong sa Hunyo 28. High-flying forward Japeth Aguilar magsusuot na ng Barangay Ginebra San Miguel jersey sa season-ending PBA Governors Cup. Pinoy Grandmasters Wesley So at Enrico Sevillano kapwa tumapos na nasa ibabaw ng standings ng 2013 Las Vegas International Chess Festival sa Nevada, USA. Team Duncan-led San Antonio Spurs posibleng maglatag ng bagong battle plan sa Game 3 ng NBA Finals kontra defending champion Miami Heat. At 12-time Grand Slam champion Rafael Nadal tiwalang kaya niyang okupahing muli ang top spot ng ATP Tour Rankings ngayong season. Yan po yung mga headlines malamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Tayo po yung natidinig sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, nagpahayag na po ng kahandaan si Pinoy Challenger Denver The Excitement Coelho. Kulang 3 linggo bago ang kanilang maingay na title bout kontra Chinese WBC minimum weight champion Chong Zhaozhong. Sa katunayan, halos na aabot na ng 26-year-old Iloilo Pride ang pinakamataas na antas ng training para sa kanyang pinakakasam-asam na title challenge. At dahil isa po siya sa mga kinakatakutan sa 105-pound division, si Coelho ang mahigpit na pinapaboran ng mga eksperto sa laban kontra Zhong. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Kahit na siya ang challenger sa laban, naniniwala ang mga boxing experts na llamado sa kanyang world title match sa Filipino Denver Coelho kontra WBC minimum weight champion Chong Zhaozhong ng China. Ayon naman sa manager nito na si Aljo Haro, ang pagiging matagal ng mandatory challenger ni Coelho ay isang patunay lamang na nararapan siyang humawak ng isang world crown sa kanyang divisyon. Oo, maraming nagsasabi talagang llamado tayo. Experience, skill, the number of fights, talagang lamang tayo. Pero yun nga, nasabi ko, kahit si Denver mismo talagang, talagang kampante. Pero minomotivate ka, nasabi ko kahit pa paano, huwag tayong kampante dahil, siyempre champion na yung Chong, di ba? So alam mo, pag naging champion ka, nagbabago yan eh. Di ba? Naiiba. Nagkakaroon ng kumpiyansa. Sa halos 3 taon ay tila iniwasan ng kampo ni Zhong si Coelho bilang mandatory opponent. Tiniis na lamang ni Coelho ang ginawang pag-iwas ni Zhong bilang pakisama at pagpapakita ng tiwala sa Mexico-based WBC. Ito yung sa kabila ng paggalok kay Coelho ng ibang mga world champions sa IBF at WBA. Nabibigo tayo minsan. Kaya nung nakaraang buwan, kaya nag-ano na ako talagang lumaban ako sa WBC na dinidemanda ko na nga sila dapat, gano'n. Sa ngayon ay puspusan ang ginagawang paghahanda ni Coelho sa kanyang training camp sa Binangonan, Rizal sa pangunguna ni Haro na isa ring dating world title challenger. Tandaan ba lang kami dahil ang haba ng ensayo ng isa ngayon. Bukas is basta target namin before kami umalis ng June 20 and 20 round. Ang 26 anyos na si Coelho ay may fight record na 33 wins, 4 losses, 2 draws with 21 knockouts. Si Zhong ay may impresibong record din na 20 wins, 4 losses, 1 draw at 11 stoppages. Ang 12-round title fight ni Zhong at Coelho ay gaganapin sa June 28 sa World Trade Center sa Dubai. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa chess, Pinoy Grandmasters Wesley So at Enrico Sevillano kapwa tumapos na kabilang sa 6-way tie for the first place sa 2013 Las Vegas International Chess Festival sa Nevada, USA.
Ang dalawang wood pushers ay parehong nakalikom ng tigli-5 puntos sa loob ng 6 na rounds at nakasalo nila sa pagkopo ng titulo sina fellow Grandmaster Jahan Elfes ng Estonia, Varuzan Akobian ng Armenia, Alejandro Ramirez ng Costa Rica at Manuel Leon Hoyos ng Mexico. Pinasuko ni So si Georgian Grandmaster Tamaz Jelshavili sa 5th round bago siya nakipaghati ng puntos kay Ramirez sa 6th and final round. Sa kabilang habol naman si Sevillano sa grupo ni So matapos na dominahin niya sa huling 2 rounds sina Grandmaster Conrad Holt ng Amerika at Fidel Corrales Jimenez ng Cuba. Ang partisipasyon sa Las Vegas event ay bahagi ng preparasyon ni So para sa pagsuong sa hamon ng prestihiyosong World Chess Cup sa Norway sa Agosto, kung saan makakasama niya sa pagwagayway ng bandila ng Pilipinas ang mga kapwa Grandmaster na sina Mark Paragua at Oliver Barbosa. Samantala, isa naman si Grandmaster Wesley So sa mga sasandalan ng Pilipinas sa magaganap na 2013 Universiad Games sa Kazan, Russia sa susunod na buwan. Ang Bacoor, Cavite native ay ibabandera po ang Pilipinas sa pangalawang pinakamalaking sports event sa mundo, ang Universiad Games, na nilalahukan ng mahigit 28,000 student athletes mula sa 270 countries. Dito po ay isusot ni So ang St. Francis of Assisi Cavite uniform sa ilalim ng bandila ng Pilipinas. At ayon kay Federation of School Sports Association of FESA President David Ong, malaking bagay ang pag-participate ni So sa Universiad Games dahil lumalabas na sure gold medal ito Pinoy. Si So po ay galing sa matagumpay na kampanya sa Las Vegas at Calgary kung saan ay tumapos itong kampyon o di kay kasalo sa liderato. Ito po marahil ang pinagkukunan ngayon ng tiwala ni Ginoong Ong para sa mas magandang kampanya ng Pilipinas sa Universiad Games. Sana makapagbigay din ng karangalan natin. Actually, Indian na rin para sa bayan nga. Karangalan ng bansa natin yun. Hindi lang naman individual. Kasama yung individual. But ang importante doon, yung bayan natin, di ba? Iba pa rin yung nanalo nga doon. Yung biro mo, yung flag mo, inaangat nila doon. Iba yun kinakanta yung pambansang awit. Malaking pride yan pagka ganyan. Lipat tayo sa basketball. Puspusan ang pagsasanay ng San Miguel Beer Philippines para sa kanilang asam na walisin ang defending champion Indonesia Warriors sa finals ng 4th ASEAN Basketball League o ABL Championship. Sa katunayan, kaninang tanghali ay sumalang pa sa scrimmages ang Leo Austria mentor team bago sila tumulak patungong Jakarta, Indonesia mamayang alas 9 ng gabi. May report si Ms. Cristabel De Leon. Determinado ang San Miguel Beer Philippines na tapusin ang serye kontra defending champion Indonesia Warriors pagsikan ng Game 3 ng ABL Finals sa kuta ng kalaban bukas ng gabi. Hawak ang 2-0 series lead, muling pamumunuan ni reigning league MVP Asi Taulava ang atake ng Beermen sa tulong na rin ng dalawang imports sa sina Brian at Justin Williams, gayon na rin ng iba pang locals ng team. Ayon kay Taulava, produkto ng 8 buwang sakripisyo at pagsisikap sa training ang pagpasok muli ng Beermen sa finals ng ABL sa kanilang ikalawang season sa liga. At pangako ng 6'9" Phil Tongan Slatman, gagawin umano nila ang lahat para maisubi na ang kanilang kauna-unahang ABL crown ngayong season. Bagay na sinusugan naman ni rookie point guard Jeric Fortuna. We want to finish it 8-3. We're going there, we play hard every game. We don't want it to last any longer than it has to be. So we know it's tough to close the series, but as expected, our coach expects the best from us and our bosses. Stay the same, stay aggressive, confident. Yun nga, mas dumami na playing time ko, so just make the most of it, out of it lang talaga. Play hard and hopefully wala nang game 4. Samantala, pinuri naman ni Taulava ang maayos sa paggabay sa kanila ni head coach Leo Austria, lalo pat isang panalo na lamang ang layo nila ngayon sa kanilang maiden championship sa ABL. We don't know until the game starts. But the good thing about it, our rotation is really deep. Coach goes all the way to number 12 guy. So he rotates in, and he sees guys are struggling, and he keeps bringing in other guys. So, that's the good thing about us, that we have 12 guys that's ready to play every night. Sa ngayon ay umaapela ng suporta at panalangin ng Beermen mula sa mga Filipino sports fans, isang araw bago ang Game 3 ng Best of 5 Championship Series nila ng host Warriors. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kung si PBA legend Don Ramon Fernandez ang tatanungin ang pagsusuot ng national tricolor sa pinaka-importanteng bagay na nangyari sa kanyang 19 na taong basketball career. Ang tinaguriang El Presidente
ay kumupo ng 4 na MVP awards at 19 na PBA titles. Kabilang narito ang Grand Slam feat sa piling ng San Miguel Beer noong 1989. Pero para sa kanya, ang paglalaro para sa bansa ang kumumpleto sa kanyang mga pangarap at ang stint sa PBA ay nagsilbing icing on the cake na lamang. Si Fernandez ay isa po sa mga miyembro ng Philippine Quintet na huling sumungkit ng Asian Basketball Confederation crown dito sa bansa noong 1973. Ang dating ABC ay kilala na ngayon sa pangalang FIBA Asia. Ayon kay Fernandez, ang magkampiyon sa harap ng mga nagbubunying home fans, ang pinakamasarap na bahagi ng kanyang buhay bilang isang basketball player. At ang tanging hiling niya ngayon ay magkaroon sana ng sapat na panahon ng ensayo ng Gilas Pilipinas para maduplika ang kanilang achievement. May 4 na dekada na po ang nakakaraan. Nanalangin rin ng 6'4" star slotman na sana ay mag-qualify ang Chot Reyes Mentored Squad sa World Championship sa Spain sa susunod na taon. Sa Philippine Basketball Association o PBA, eksakto sa aming naibalita kahapon ang nangyaring balasahan ng mga players sa liga na kinapalooban ni power forward Japeth Aguilar. Ito ang kinumpirma mismo sa PTV Sports ng 2 mataas na opisyales ng Global Force Batampier matapos na tanggapin umano nila ang alok ng San Miguel Corporation para sa 6'9" high-flying slotman. May report si Ms. Keisha Halili. Sa kanyang pagbabalik sa bansa sa susunod na linggo, may bagong team na susundo kay Japeth Aguilar sa airport. Ito'y matapos na ibalita sa PTV Sports na isang mataas na opisyal ng Global Port Batampier na kinagat na nila ang offer ng San Miguel Corporation para ipadala si Aguilar sa Barangay Ginebra, San Miguel. Maging ang nakabakasyon sa Sultan 900 Incorporated Head of Basketball Operations, Eric Ariola, ay kinumpirma rin na patungo na sa opisina ni PBA Commissioner Chito Salud ang trade proposal. Okay na. Kaya na. Ito yung preparation. Sa ilalim ng kasunduan, 3 players ang makukuhang kapalit ng Global Port para kay Aguilar sa isang 3-team trade. Ang mga ito ay sina veteran forward Jay Washington, rookie big man Joseph Taha at isang 2013 first-round pick. Lalabas na bibitawan ng direkta ng Ginebra si Taha at ang 2013 first-round pick patungong Global Port kapalit ni Aguilar, habang si Washington naman ang iaabot na dagdag ng Petron sa Batampier kapalit si rookie Jason Dutchman. Bukod pa rito, isasama na rin ng Ginebra sa player swap si Elmer Espiritu na makukuha naman ng Barako Bull Energy Cola kapalit ng isang future pick. Ang trade ay posibleng aprobahan ng PBA Commissioner's Office ngayong araw. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay po na ulat, ikinalungkot naman ni Petron Blaze Boosters Team Captain Arwin Santos ang pagkakalipat ng koponan ng kakamping si Jay Washington. Ito'y kahit pa nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan noong araw. Sa umaasa si Santos na makakaya nilang magpamalas muli ng dominasyon sa PBA, lalo pat halos 2 taon na silang dumaranas ng title drought sa liga. Ang karagdagang detalye sa report ni Ms. Nicole Ramos. Inamin ni Petron Blaze Boosters power forward Arwin Santos na isa siya sa mga nalungkot matapos na nabalitaan niya na na-trade ang kanyang teammate na si Jay Washington. Ayon kay Santos, matagal na nilang naresolve ni Washington kung ano man ang namagitan sa kanila noong araw. Hindi, siyempre, ayoko naman sabihin na parang okay ako dahil nawala si Jay Wash. In fact, okay na kami ni Jay Wash. Nag-usap na kami niyan ng last conference. Pero talagang hindi lang nag-work yung team namin. Pero yun, hindi na namin kontrolado yun eh. Kung na-trade siya, kahit naman sabihin ko na huwag nilang i-trade, hindi naman wala na kami para magsabi ng gano'n. Eh. Kasunod nito, umaasa si Santos na makukuha ng Petron ang goal na muling dominahin ang liga. Lalo pat halos 2 taon na nang huli silang humupo ng PBA crowns noong 2011. Nagdagal lang namin lahat ng mga ginawa namin. Start on defense, sa offense. Tapos yung kailangan mas lalo pa kami maging buo. Samantala, kagabi ay nagdiwan naman ng kanyang 32nd birthday si Santos. Kasama ang kanyang pamilya, malalapit na kaibigan, teammates at ilang media men. At ang birthday wish ng tinaguriang Spider-Man, mas maging successful pa ang kanyang basketball career. 40.
Kaya ko yun. 40 years old. Arwin Santos, parang gusto i-break yung record ni Jaworski. At habang nakabakasyon, hindi tumitigil si Santos sa conditioning regimen. Bagay na magiging puhunan niya kapag nagbalik ensayo na ang Blaze Boosters sa darating na Lunes. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala, itinuturing ni gung-ho forward Sean Anthony na bagong pagsubok sa kanyang career ang pagkakatrade sa Talk and Text Tropang Texters. Naniniwala si Anthony na bagamat isang kilalang championship caliber ang Texters, kailangan niyang ilabas ang kanyang tunay para makasabay rito. Batid ng Phil-Canadian wingman na mas mahaharap sa matinding hamon ng kanyang sarili dahil bat-bat ng mahuhusay na guards at forwards ng Texters. Si Anthony ay naging bahagi ng 3-team trade kahapon kung saan damay rin ng iba pang players tulad ni Jared Dillinger, Don Aliado, Ron J. Buenafe at Gilbert Bulawan. Yeah, I mean, I got to come in and find my role and find where I can contribute to the team and find out how I can help the team out, you know. And it seems like they, from talking with Coach Norman, they want an energy guy. So I guess that's where it'll come. I'll bring in some energy. I'll bring in some defense, help run the floor a little bit. And that's what it seems like my role will be like. Sa iba pang balita, pangungunahan ni Billiards Hall of Famer Efren Bata Reyes. Uy, happy birthday pala kay Aldrin, ha? Ang kampanya po ng 51-man Team Philippines sa 4th Asian Indoor Games sa Incheon, South Korea sa huling bahagi ng buwan. Mga kasama ni Reyes sa pagsarko sa billiards competition, sina Francisco Janco Bustamante, Rubilin Amit at Iris Ranyola. Bukod sa billiards, sasabak rin ang mga Pinoy athletes, chess, dance sports, Muay Thai at swimming. Si Grandmaster Mark Paragua ang kakatawan sa bansa sa chess, habang si Jesse King Lacuna naman ang makikipagsapalaran sa swimming. Ang Philippine delegation ay kumupo ng 2 ginto, 6 na silvers at 9 na bronze medals sa nakalipas sa edisyon ng Asian Indoor Games sa Vietnam noong 2009. At ito po ang nais na mapantayan, kundi man ay malampasan ng grupo ni Reyes. Samantala, kumpiyansa naman si Philippine Delegation Chef de Mission Nathaniel Tax Padilla na maganda ang ipapakita nila sa Asian Youth Games sa China sa buwan ng Agosto. Kabilang sa mga inaasahan ni Padilla na mag-uuwi ng medalya para sa bansa ay sina shooter Seldon Arellano, Angelo Dumacalangan, Sylvie Reyes, Amaparo Acuña at Enrique Gazmin. Gayon din sina weightlifters Marco Liena, Margaret Colonia at Elian Perez. Pinuri rin ni Padilla ang Rugby Football Association dahil sa paggabay sa mga street children, nakakatawa naman sa bansa sa week-long sports fest. Bukod sa shooting, weightlifting at rugby, sasabak rin ang mga kabataang Pinoy athletes sa mga sports na aquatics, athletics, badminton, basketball, fencing, golf, judo, table tennis at lawn. Isang silver at isang bronze ang naisubi ng Team Philippines sa inaugural edition ng Asian Youth Games sa Singapore noong 2009. Sa cycling, malakas po ang ulat na nag-disband na di umano ang LPGMA American Venue Cycling Team. Ang koponan na ito na suportado ni LPGMA Partless Representative Arnel T at business partner Eric C ay isa po sa pinakamatagumpay at well-supported cycling squad sa bansa. Katunayan, ito po ang kauna-unahan at nag-iisang all-Filipino cycling squad na nagkampiyon sa taunang international race na Le Tour de Filipinas. Nako po ng LPGMA ang nasabing korona noong isang taon bago sila nag-double champion sa Tour de Jakarta sa kapareho ring taon. Ang kapitan po ng team na si Iris Valenzuela ang reigning Ronda Pilipinas Individual Champion, habang si Christopher naman ang Tour de Jakarta Individual Titleist. Sa ngayon ay malakas po ang ugong-ugong na nag-a-apply na sa iba't ibang cycling club sa mga kilalang riders ng LPGMA American Venue. Si young gunner Rudy Roque ay nakisanib na umano sa Team LBC, habang si Joven naman ay nag-a-apply sa Road Bike Philippines. Si Valenzuela ay sumapi na umano sa Philippine Navy, habang wala pang balita sa iba pang rider ginagabayan ni multi-titled coach Renato Dolosa. Sinika po ng PTV Sports na makakontak sina Congressman T at Mr. C, subalit kapwa hindi po sumasagot ang mga ito sa aming mga tawag. Maging si Coach Dolosa hindi rin po mahagilap buhat ng unang pumutok ang balita ng umano'y pagdidisband. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Keisha Halili.
Aminado ang San Antonio Spurs na dapat silang magsagawa ng major adjustment sa paglipat ng Game 3 ng NBA Finals sa kanilang home court sa AT&T Center bukas. Ito'y matapos na lumasap sila ng 103-84 lopsided loss sa kamay ng defending champion Miami Heat sa Game 2 kahapon upang itabla sa tig-iisang panalo ang kanilang best-of-7 series. Ayon kay star point guard Tony Parker, talagang mahirap pigilan ang atake ng Heat. Dahil kapag na-contain nila si LeBron James, ay may ibang players naman na nag-step up sa scoring. Dahil dito, hindi inilihim ng 6'2" French dribbler na kinakailangan nilang maglatag ng bagong battle plan para sa mga susunod ng serye. Sa tennis, malaki ang paniniwala ni 12-time Grand Slam champion Rafael Nadal na kaya niyang tapusin ang season ng nasa ibabaw muli ng world rankings. Ito'y sa kabila na ipinapatupad na 12-month rolling ranking system kung saan walang ibinibigay na puntos sa mga nakakapagdepensa ng corona sa ATP Tour. Sa katunayan, mula sa 4th spot ay nilaglag pa sa pang-5 pwesto sa world ranking si Nadal sa kabila ng pagkopo niya ng record na pang-8 titulo sa French Open noong isang gabi. Ayon kay Nadal, kapag nagpatuloy ang mataas na level ng kanyang performance at hindi siya nagtamo ng kahit anong injury, tiwala siya na sa susunod na 6 na buwan ay kaya niya okupahing muli ang number 1 ranking. Ang 27-year-old Spaniard ay nagprepara para sa papasok na grass court season kung saan target niya na makapagsubi ng 3 titulo sa Grand Slam event na Wimbledon Open. Sa multi-stage cycling, pinagharian ni British Hope Christopher Froome ang 2013 edition ng Criterium du Dauphiné sa France. Kahapon ay tumapos ng runner-up ang 28-year-old rider sa 8th and final stage upang magwagi ng 58 seconds overall laban kay Richie Porte ng Australia. Ang top honors ng 155-kilometer stage ay inangkin naman ni Alessandro De Marchi ng Italy sa clocking na 4:28 minutes and 9 seconds. At sa athletics, kung noong Biyernes ay na-upset ni American speedster Justin Gatlin si world record holder Usain Bolt ng Jamaica sa Golden Gala meet sa Rome, Italy, kahapon ay siya naman ang ginulantang ni Frenchman Christopher Lemaitre sa Morocco event. Naorasan si Lemaitre ng 9.98 seconds sa century dash at naungusan niya ng 0.04 seconds si Gatlin sa pagtawid sa finish line. Ang bronze medal ay napasa kamay naman ni Kim Collins ng St. Kitts and Nevis. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Chismis yun. Chismis ba yun? Chismis yun. Unang sagitsit pa lamang po yan ang mga balitang aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na ang inyong favorite text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Ako po si Winnie Arboleda ng Air 21 Express. Panoorin niyo ako sa home court kasama ni Nicole Ramos ngayong Thursday. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay. Welcome to home court, everyone. Okay, nagulat ako sa paa mo. Naka-high heels ka pa pala ng lagay na yun, ano? Yes. Iyuko natin to para makita ka pa. Hey, so, congratulations. Galing-galing mo. Idol kita, Dennis. Ang galing niyang mang-scoop. Nang-scoop. Oo nga eh. Hindi, yung pong yung story na sa Jape, tayo naman, Dennis, nagtatrabaho lang tayo. No, may iba mo kasi. Trabaho lang. Pilit, ano mo yung parang umiepal. Yung napapapansin lang. Di ba ganon? Sa mga direct. Sa mga direct. O yung pong mga kumontra sa story ko kahapon, eto sa inyo! Wala. Ayun na pala si Direk. Meron ako nadinig ng ngeyaw. Wala si Direk Leo. Kaya pala tumatawag sa akin kanina. Anyway, so pakilala ka muna, Idol. Ako pong si Dennis Principe na idol, si Snowbad pagdating sa... Hindi ikaw ang idol ko. Actually yun, nung high school pa lang ako, nakikinig na talaga ako kay Dennis Principe. Ibig sabihin, high school ka pa lang, high school pa tayo, nagtatrabaho ka na. Working student. Aba, meron tayo effects Anyway, batiin lang natin anak ni Kuya Ambet, si Aldrin. Oh, Happy hi. birthday. Happy Ngayon, birthday. ano to, teenager na to, mga nasa 15 years old na siguro to. Pagbati mula kay Mucha, tsaka kay Princess, kay Ate Ludi, tsaka kay Ambet. Hello, happy birthday. Boss Ambet, ang ating masipag na botchip. Ayan, nagmamadali kanina, para maka-attend sa birthday ng anak. Hi. Okay, paano sila magpapadala ng text sa atin, Nicole? Yes, para sa mga gusto magpadala ng mga mensahe, padala nyo lang sa facebook.com/PTV4Sports. You can also follow us on twitter.com/PTV4Sports. And you can also email us at
PTV Sports at mail.ptv.ph. Okay, so mamaya pakakantahin ulit natin si Nicole, ha? Marami yung mga nagre-request ng mga na kumanta si Nicole, no? Ano ba magandang kanta? Practice mo naman yung ngiti, ha? Okay, anyway, si Jeda Matias, kamukha mo daw si Bam Aquino, sabi ni Ronnie Matias. Sino? Oo nga, no? B-A-M, ah. Oo nga. Hindi kasi kailangan ko ito isuot kasi kailangan, ano eh. Ano sabi naman mo kagabi? Ano sabi naman? Sabi niyo baka daw mahawa ako. Nahawa ka ba? Don't worry, ma'am. Ano to, ha? Either mga ano, mga straight at saka hook. Tumama dyan. Kaya, Huwag kaya, kaya don't worry, mami. Ano lang to, beke. Meron lang akong beke sa mata. Hindi ko alam yung sabihin ng beke. Hindi mo alam yung beke? Hindi. Mumps. Mumps? Hindi ka pa nagkakaganon? Nope. Yung beke. Si Ray Hobley may ganun eh. Yung malaki yung dito, yung pangang... ano? Anyway, Cobra. Game. magbasa tayo ng Basa text na. message. Basa tayong text. Dali, again. From Bro Jamie. Sir Snow, ano na po ba bro. ang balita sa trade ng Ginebra at Global Port? Oh, Sure yeah. na po ba si Rafa Aguilar sa Ginebra? Meron po ba bagong balita sa Nanunood ka, Rogemir, ng nga PTV eh. Sports. Ibig sabihin, Alam nyo na sure yun. na yun. Oo. Alam nyo nila dapat yun. Yes. So, ikaw nga sumagot, Nicole. PTV, parating tumpak balita. Parati. Tsaka hindi mo pwede yung lagyan ng prefix yan. Di ba? Hindi mo pwede sabihin. ba yan? In PTV. Hindi mo pwede yung DPTV. Di ba? Hindi ka tulad yung active. Pwede mo gawing inactive. Pwede mo deactive. Di ba? Pwede yun. Di ba? Next. Next. Basta show tayo. pa. May isa show pa si Dennis. Dagdagan nyo naman. Mahirap doon sa... Alam mo, nagtataka kasi ako doon sa ano na yun, Dennis. Ito sa totoo lang, ha? Basa, Nicole. Ito, habang nagtintay tayo ng internet. Yeah. Ako ang pinagtataka ko lang doon sa grupo na yun, kung sino yung mga magagaling, yun ang ayaw nila eh. Di ba? Kung sino yung mga walang gagawing magaling, yun ang gustong-gusto nila. Di ba? Di mo napapansin yun? Oh, sige, basa ka na, Nicole. Boss Egay, magandang hapon sa'yo. Si Boss Edgar, ayan, isa pa yun. No, magaling yun, ako nila. Pagkain ng pinaporma ninyo, wag yung puro, kasi amo rin nila rin, ngangala itsura, nakanganga eh. No? Di ba? Basa, Nicole. Basta naman tayo ngayon. From Renato Aqua Jr. Magaling talaga si Parker, pero wala siyang karelyebong. Karelyebong, magaling na point. Alam may karelyebo? Hindi po. Reliever. Reliever. That's a Spanish word. Tulad nila Chalmers at Cole. Like Jonas Villanueva, his reliever. Si Eman Monfort. Eman Monfort. That's Reliebo. Okay. But if Relieno, different. Relieno, yeah. Relieno is different na, ha? Relieno is, ano luto yung Relieno? Ano yun? Isda. Luto, so it's Tapos may food. mga nakalagay na, stuff. Like PTV Sports, stuff with stories. Basta it's, We're like Relieno. Relieno. the other will stop. Okay? In a few months, will stop. No more salary. Okay? No more. Basa. Next day. Next, John Michael Dagdagan mo Idol sweldo Snow. Tanong ko lang po kung totoo po ba ang balita na papalitan na po ba si Coach Olson Rosella ang coach ng Petron at totoo ba? Ito, atin lang. Alam mo eh. Sige. Ikaw, Dennis. Ikaw muna, Wala ka, mag-gusto ko hirap mo eh. Hindi. Lahat ng attention nakatutok sa'yo. So, do the honor. Ito, sa Petron, ang balita ko natin, si Gia Vanilla. Pero tumawag sa akin si isang mataas sa opisa ng Ginebra. Hindi raw po. Gano'n kataas? Ano yan? Gwapo, pogi? Gwapo! Gwapo, hindi Saka pogi. mukhang bata yung buhok. Okay. Mahaba yung buhok. Pogi. Isa nakakalbo eh, no? Okay, anyway. Yung kay G, mukhang tinangginan nila talaga. Pero ngayon may ugong-ugong, brother. Ano yun? Baka raw si parang yung kaibigan ni Tabel. Yung pag in-interview ni Tabel, English sumagot. Si Coach Leo Austria. Sino naman nagpapasok niyan? Mukhang nakakasa na raw Dennis eh. Na pagka nag-champion yung San Miguel Beer sa ABL, may chance na, alam mo ba yun? May chance na siya mag-coach. Pero huwag na ngayon, nanonood sa atin sila Boss Robert. Baka sabi, ano naman to? Sinasabi na. Ganun daw. Ganun, di ba? My lips are sealed. Ganun na lang muna. Pinapasok Si Jenison De Vera, kaibigan natin sa Baguio, pakibati si Abel. Sa Kalasyo.
Matatapos na magpabunot. Okay. Okay, next. Basa ka pa ng text. Alright, from Jeffrey Angkaya. Boss Kaya ba Snow, yan? may chance pa po ba makuha ng Barangay Ginebra San Miguel si Asi Taulava? Salamat po, pabati po tropang Boss Chicks dito sa Kaybagal, Tagaytay City. Uy, kumusta kayo sa Tagaytay? Dennis, ikaw. Sige, Kasi, kasi na trabaho, di ba? Baka sakali, baka pwede. Pwede. Ang ano ko kasi dyan, yung tungkol kay Asi kasi, ang akin, Dennis, ito lang, pasalamatan ko pala si Boss Tom Carrasco ng Triathlon Association. Oy, nanonood ba? Sa Si Sotcom. the best NSA leader. Yokohama Children's Sports Foundation, no? Chairman, di ba? Chairman ng POC. Chairman. Tama ba ako? Tama, chairman. Tapos ano siya, parang treasurer siya ng International Triathlon Union. ITU. World yun, oo. World Oo. yan. Si Dennis naman po, kagagaling lang sa ICU. Okay, anyway. Yun lang, tungkol dun sa... Yung kay ASIU kasi po, pwedeng pwedeng i-proceed kasi partner. Sasabihin nila, uy, lumaki yung Ginebra, hindi po. Di ba? Hindi. Kasi yung nakuha po nila na si Aguilar, supposedly is playing number. Yun yung gusto natural niya laruin. Oo. So yung pwesto ni Japet na yan at 6'9", yan yung dapat yung nilalaroan dati nila KG, partner. Yung pwestuhan nila Chris Ellis ngayon. So kung ibababa po ng Ginebra, ibibigay si Japet yung sa kanyang strong point o yung kanyang comfortable zone, kailangan nung iproso ng Ginebra si Taulava. Dahil kung mapapansin ninyo, nung binitawan nila si Yusef Ta, isang legitimate and may potential na center, nawalan ho sila ng isang sentro. Di ba? So, hindi, meron pa namang Billy Mamaril, pero maliit. injury 6'5", prone eh. Tsaka 6'5" Lately, lang di ba? yun. 6'5" lang yun. Katapat yung mga Sanitos. Kay Sanitos nga, hindi sila nakaporma eh. Di ba? Partner? In short, kailangan pa rin na malaki ng Ginebra. So, it's either Mink lang po yan, o Asi Taulava, or both. Yung Mink nasubukan eh. Asi naman, siguro. Hindi, kasi si Al Francis gusto niyang bigyan ng pagkakataong magpaan. Dahil bata niya yun sa Tanduay. Tsaka si Mink kasi... Di ba? Nabutan mo yun? Tsaka partner, tandaan mo, Elmer Espiritu, tinanggal na nila. Nilipat na nila. So, maluwag pa sila sa espasyo. Di ba? Pwede pa silang, di ba? Magdagdag ng... Happy ba Barako? Nandun si Elmer Espiritu. Pero you saw Elmer play. Yeah, I've seen him play before. Tingin mo makakatulong? Dati. Sa Shop Pinas. R21 yung tatay niya huli eh. Bago... Before Barako. Before naging Barako. Bago nag-Shop Pinas. Tama ba? Oo, kasi nung Bago nag-Shop Pinas. nag-trade ng team yan eh. Ayan, magulo eh. Anyway. Okay, next. Okay, basa pa tayo. You better... Watch out. Oh, you better check Yourself calms. Ayan, maganda to Sir Snow, pabayaan mo na yung mga epal. Importante na sa Ginebra na si Aguilar. Salamat, may big man na rin. I love you, Miss Nicole. Ano masasabi mo sa kanya? Thank you. I love you too. Sabi mo na ba yung I love you sa isang guy na hindi yung daddy mo? Ganon. Hindi mo pinsan? Hindi pa? Family, gano'n. Yes. Family lang. Hindi mo siya katatay, hindi mo Friend. kamag-anak. I love you, my friend. Talaga? Hindi mo pa? Best friend ko. Best friend ko. Talaga? Hindi, pero yung sa ano, yung boyfriend. Talaga ano, hindi ka pa Wala mo talaga. nung boyfriend eh. Kaya nga, Ever? Ever ba? Ever? Since birth? Yeah. Ano to? Decision yan? O choice? O ano? Hindi pwedeng wala eh. Hindi pwedeng wala nanliligaw. Hindi, may nanligaw dito dati. Nakakita na siya. Nakita ko. Napunta ako sa bahay nila. Kami una nagkita ni Nicole. Ano Yeah. naman, Nicole? Ay, baka may ano. Harap ka dan. Baka may ano. Ano virus? Ay, sus mahawa ako. O hindi Just kidding. Sabi ko kasi. Ay, talikod ka. Ganito yung tsura nila Nicole nung may boyfriend Ano niya. yun? Hindi ko boyfriend yun. Ayun, nanliligaw. Nanliligaw? Tapos ganyan yung boyfriend niya. Yung boyfriend. Ayun, Natetense. Magagano. Sabi ni Coach Bong, liga, pasok tayo sa loob kasi makikisiar ako eh. Tapos kasama niyo pa si Trisha. Tapos makikisiar ako. Tapos sabi ni Coach Bong, halika, daan-daan tayo kasi andyan yung manliligaw ni... Ano may tatay mo? Pero hindi ko napansin na. Uy, Ma'am Joy, joke lang ha. Joke lang ha. Ibig sabihin, ano kayo? Back to Tamo, back. ayaw talaga ako yung apir, oh. Ang sira nito, oh. Malinis ako, no? Okay. Kung sobra ka, ha. Okay, dito tayo sa Twitter. Twitter. Okay. Sige, pabasa mo, tapos kay Kuya Dennis mo pasagot lahat. Alan Adam Balonzo. Keep it cool, idol. Happy viewing. Okay. Okay, happy viewing. Nataranta na, ha. Sige. Happy viewing. Click mo dyan. Renzo. Gerald Ramores, more power to your show. Okay, next, si Palo Ponciano. Sir, may
nagma-mock draft for next season ng PBA. Top 3 nyo, Sir Snow and Dennis. Hi, Nicole. Hi! Mock draft, lately meron nang gumagawa niyan eh. No? Pero, expert. Dapat si Snow gumawa na yan eh. Hindi. Mahirap mo kasi mag-mock draft, Dennis, eh. Kasi unang-una, hindi mo pa alam yung positioning. Wala pa tayo nung final cast talaga nung trade. Although, sa trade proper, di ba, sa draft proper, nagkakapalitan pa sila. Yan. Ng mga pick, di ba? Tapos, hindi natin alam kung sino yung mga kasali. Tsaka yung mga pangailangan ng mga teams sa top 3. Siguro top 3 for this, pwede na yung Slaughter, Parker, kung papasok, Parks. Slaughter. Tsaka, ang tingin mo, yung Sanggalang, pwede. Isang gala, mukhang tatawagan natin si Ian. Ito, ganito gusto ko, nambubulaga eh. Wala, hindi muna. Naglaro ba siya sa hindi pala sa sa NDEX? Hindi, wala na to. Tapos na yun. Congratulations! Blackwater, nag-champion. Oh! 2-0. Aba? Oh, kailan natapos yun? Kanina. Ngayon lang? Ngayon lang. Bago lang. Matindi, bago yun ha. Mas pa-action ng D-League kaysa ABL. Totoo lang. Oh, sabagay. Tsaka D-League ako kaysa ABL. Kasi yung yung mga Pilipino kasi sa basketball, kasi mas gusto nila yung kilala nila. D-League cover mo, Tabel. Mas maganda. Mas ma-action doon. Ay, andyan na pala si Direk Leo. Ito, kinukunta ko si Ian Sanggalang. Ito, nakausap ko to eh. May team na siyang preferred eh. Kung makaka... Ano yung sinabi niya? Hello, Snow. Ay. Ito, sige, tawagan natin si Ian Sanggalang. Pero bago yan? Bago yan? Hindi. Babalik po ang PTV. At babalik ang PTV Sport. Yung unang commercial na lalabas ha, pakinggan ninyo mabuti. Sabayin niyo yung kanta, okay? Hi, I'm James Young. You're watching PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa ang PTV Sport. Practice Okay, kanina ho, Direk Leo, welcome. Ayan, welcome back si Direk Leo. Uy, kanina tinawagan natin si Ian Sanggalang, no? At may mga tanong kasi kung sino yung mga top 3. So siguro siya na rin tanongin natin. Tapos tanongin na rin natin kung siya sasabihin niya bang top 3 siya? May balak na siya magpa-draft. Okay? Ian, live kami. Ayan, Ian, live kami ngayon sa PTV Sports. Kumusta ka, Ian? Okay lang. Ayan, okay. Anyway, Ian, kasama ko si Dennis saka si Nicole, ha? Napapanood mo naman kami siguro, ano? Ayan. Okay, anyway. Ian, tanong ko lang, anong decision mo? Are you going to join the 2013 draft, November 3? Siguro, hindi ko pa alam. Hindi ko pa masasagot ngayon na ina-analyze ko pa at kasama si Vice Club kung itutuloy ko talaga yung pagpapadraft ko o hindi. So, depende. Ina-analyze. Oo, depende pa. Kay Vice Gob. Kasi dadaling ka pa yata, dadaling pa siya sa US ni Vice Gob eh. Di ba? Hindi pa ganun ka sigurado. Oo nga, okay. Pero ito lang, kung sa ngayon, anong decision mo, saan mas lamang? Na siyempre, nasa gitna tayo ngayon. Saan mas lamang mo? Sa magpapadraft o dun sa medyo hindi ka magpapadraft? Saan mas lamang? Siguro, mas lamang ako sa pagpadraft ako. Mas lamang. Ayan. So, dyan, mas lamang ka sa magpapadraft, ha? May tanong sa'yo si Nicole ngayon. Ay, hindi pa boyfriend to, ha? Pakilala kita. Okay. Hello. So, kung mag-draft ka, anong team ang preferred mo ever in the PBA? Anong team? Kung mag-draft ako, anong team? Yeah. Siguro ako kahit anong team lalaroin ko. Pero may gusto akong team. Ano? Ano yung gusto mong team? Sabihin ko ba? Oo! Okay lang. Hindi, bulong mo lang. Bulong mo. Tayo na nag-usap. Siguro, syempre, bata pa ako. Since bata pa ako, gusto ko na talaga sa Ginebra. Ginebra. Fan lang ako talaga ng Ginebra. Pero hindi ko na-expect na may chance akong maglaro sa Ginebra. Kaya yun. Pero siguro kahit anong team, maglalaro ako. Kasi PBA na yun eh. Hindi mo na mapipili kung anong gusto mong team maglalaro eh. Okay, Dennis? Pero sino idol mo yun sa sa Ginebra nung sinasabi mo nanonood ka pa noon Ginebra na yung si Mike Adbani. Supportahan mo. Si Mark at saka si JJ. Mark tsaka JJ. Uy! Parang ano yun, dream mo na makakampi sila. Hindi pa ako naglalaro noon. At time na ina-idolize ko sila. Hindi pa ako naglalaro ng basketball. Bata pa ako. Parang ang tanda na namin Ian, ano? Dahil si Snow, si Dante Gonzalo kachoka rin yan eh. Saka si Nalim Embeng. Okay? Anyway, Ian, may tanong ka pa, Nicole?
I'm good. Isang tanong lang, Ian, kinakalabit ako ni Nicole eh. May girlfriend ka na raw ba, Ian? Siya nagtatanong. Wala pa. So ngayon, wala pa. Wala ka. Ikaw nagtatanong. So, pakilala at anak ni Coach Bong. Anak ni Coach Bong, ha? Na. Coach Bong? Ramos, oo. Barako Bull. Oh. So ngayon, nabago siguro point of view mo. Gusto mo na, Barako na maglaro ngayon, ano? Sige, siguro. Barako na lang. Okay. Thank you, Ian. Salamat sa'yo, ha? Baka may gusto kong matiin. Wala naman. Wala naman. Thank you. Okay, thank you so much, Ian. Salamat. Si Ian Sanggalang po. Isa sa sa mga hindi ho nakakakilala kay Ian, Dennis, ikaw nga magkwento sa kanya. Wakali. Parang parang Mon Fernandez to in the making, di ba? Yung malaki, tapos may kilos. 6'7". Actually, naaalala ko nung bata si Danny Francisco. Ganun. Kaya lang mas mataba to, mas malapad to. Pareho rin halos eh. Danny kasi medyo payat eh. Tapos parang Arwin Santos yung o kaya, parang mas consistent, mas faster, mas effective na Ranidel de Ocampo. Pwede. Tsaka may may footwork ito eh. Yung kunyari, kasi nakita ko na ito naglaro eh. Yung kunyari, may bantay siya, gaganon siya, tapos may bigit, dudukutin ganon yung bola, sa kilikili, parang Marlo, better version. Parang stubad, madukot ng story. Oo nga, no? Yeah. Basta, anong tayo, text tayo. Pabalik ko kami sa text, ha? Sa text line ho kami. Okay, anyway, yung mga text ho ninyo, 2 pesos and 50 centavos ang kada isang mensahe mapapadala. Okay, yung... Walang mapupunta sa amin doon. Okay, game. Basta tayo, James Tolentino. Saan yun? Si James, yun. Okay, may trade po ba sa San Mig? Ano po latest sa SMC? Hanap na rin po ng callmate. Ayan, so nandito ka pa, lumapit ha, para humingi ng callmate. Dennis, may update ka sa Wala pang wala pang... Ito pa dito sa San Mig. Meron. May bulong mo na lang. Kwento mo sa akin. Kwento mo sa akin. Sige. May wino-workout sila, partner, hindi trade. May kukunin sila na free agent. Off guard. Parang third off guard. Silang meron na silang James Yap. Bakit naging free agent? Ibig sabihin, wala na yan. Hindi, basta ganun. Tapos, di ba, si James Yap, di ba? Tapos si Peter Jun Simon, minsan masama laro ng dalawa. Bakit? Di ba? Hindi naman tungkol kay Con. Tapos, ayun, di ba? So, kailangan may third. Kailangan may third. Saan huli naglaro yan? Ha? Basta, abangan mo na lang. Okay, anyway. Veteran off guard. Wanna stick here? Okay, basta tayo sa text. Text ulit. Ito. Malaki si Japet, pero hindi dominant inside presence. Sana si Asi na lang tinatrabaho nila kung gusto nila mabigyan championship veterans nila agad. Agad. Yeah, pwede. Ikaw, Dennis, ano masasabi? Kumbaga yung tanong mo kanina kay Ian Sanggalang kung medyo papadrap o medyo hindi papadrap. Ako dun sa medyo agree dito kay, ano pangalan niya? Si, Texter, 8382. Walang pangalan. Agree ako. Medyo nandun ako sa agree. Tsaka rin ang akin naman dito, partner, sipin mo Chris Ellis, L.A. Tenorio, Japit Aguilar, fast break. Diba? Brad, alam mo, ang tignan mo na lang dyan, Global, Air 21, at saka Barako. Doon. Sinong pwedeng kunin nila? Yun lang Ba't doon naman kukuha sa tatlo na yun? Nang madalas na nakakadil nila Kasi anong give up mo in getting Asi? Draft pick? Or... Sa Alaska, ewan ko lang may isang big... Pero ayaw May isang big... Di ba nagalit? Hindi, may isang big man sa Alaska. Hindi ko alam kung manghihingi ng trade. Ewan ko lang Ewan ko lang. Ikaw talaga Wala. Ikaw talaga. Wala gamit si... Ito na, basahin ko na si Paul Samson Kalindaba. May galing ka na rin ito, my dear. Kung walang naging BF si Nicole ever, pakitanong naman kung may naging GF siya. Uy. Wala. Tanong mo lang kung ano ang possible. Alam mo, Charis? I'm a girl. I'm straight. I'm straight. I'm straight. May gusto sana ako itanong, huwag na lang. Okay, anyway. So, ito, magpaalam na tayo. This is the part. Alam na, nakabitin naman ako. Bitin naman. So, alam mo, nag-i-enjoy ako everyday dito sa kwentuhan natin. Ako din, yeah. Ikaw naman, nag-i-enjoy ka manood sa amin? Hindi, nakikipagdaldalan ako. Pero enjoy. Enjoy din my life. Okay, anyway. So, Meg, mga thank yous mo, mga pagbate. Hi, to Rolly J. Sagaria, Resi Trisha Bay and Riza, at saka Mrs. Galang. Okay, and... Ito, basahin ko lang kay Mom. Alas katabi mo sa press room dati yung nagsulat sa Active kagabi tropa yung best friend mo yun, di ba? Ha. Anyway, okay. Anyway,
Nagulat ako dun. Okay, Nicole, mga thank yous mo. Yes, I'd like to thank my mom, my dad, my sister, my lola, and my aunt, si Candy. And Dennis? And Chairman Joji Ponce and Colonel Rolly Balasabas and my wife Queenie and Z, Mama Lau, si Lola Prime, si Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Bebe Bea, Lance, CJ, AJ, Adrian. Okay, yun. Mr. Tom Carrasco, sir, ng sir. International Triathlon Association of the Philippines. Tara po, airpod ko, nanonood ngayon. At saka si Ate Lucy ng Alaska, nagpapabate, Jackie, Tina, Macy, Sheila, at saka si Jem. At salamat po sa Barako Bulan, Nicola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, Ma'am Cherry, at siyempre kay Mr. Rafi Casiao. Salamat din sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Wala Rosa, Jacob Malapas, at Armin Roa, Mr. Renato Liro ng Red Tours and Travel, thank you, at kay Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension, at kay Doc MJ Torres ng Zen Institute. Direct pala pa ka naman kasi nabato ng Direct aking pala scoop pa eh. naman. Nakaka-scoop siya. Okay, at meron po, News at 6 with Cathy San Gabriel, Ralph Medina, Tony Marcos. Yo! Ako po ang inyong God Snow Badwa. Bex Joson, Nicole Ramos. Dennis Principe. Kami na po muna. Magandang umaga na. Global Pinoy.